Ika-6 ng Enero, araw ng 3 hari. Niyaya ng buong pamilya na kumain sa labas. Sinabi ng biyenan kong babae na puno na ang sasakyan. Tahimik akong bumalik sa loob, inayos ang aking mga gamit at umalis. Nang makauwi sila matapos kumain, isang katotohanan ang nagpatigil sa aking mundo. Ang usok mula sa kusina sa pagsisimula ng bagong taon ay makapal, sinasakal ang aking dibdib. Ang bigat ng kahoy na pinto ay bumagsak, iniwan akong mag-isa kasama ng malamig na mga plato't baso. Ang pisi ng aking pagtitiis na iningatan ko sa buong taon ay sa wakas ay naputol. Kapag ang puso ng tao ay mas malamig pa sa hangin ng Enero, ano ang gagawin ng isang babaeng martir para baliktarin ang mapait na guhit ng tadhana? 5 taon bilang manugang, lagi kong isinasaisip ang salitang pasensya. Sabi nga ng matatanda, ang pag-atras ng isang hakbang ay magbubukas sa malawak na karagatan at kalangitan. Inakala kong ang aking pagsasakripisyo at pagpapakumbaba ay magdudulot ng isang payapang pamilya, isang buong pagmamahal mula sa aking asawa at paggalang sa aking biyenan. Ngunit noong umaga ng Enero 6, araw ng 3 hari, ang katotohanan ay humarap sa akin mas malamig at mas malupit pa sa panahon. Ang kapaligiran sa aking mamahaling kondominium, kung saan nakikitira ang buong pamilya ng aking asawa sa loob ng 1 taon, ay maingay at magulo na mula pa kaninang madaling araw. Maganda raw ang araw ngayon, kaya naisipan ng biyenan ko na mag-drive ang buong pamilya sa isang probinsya malapit sa syudad para kumain ng inihaw at magpalit ng hangin. Matapos ang ilang araw na puro lechon at hamon ang kinakain, mula alas 5 ng umaga, gising na ako at nag-aasikaso sa kusina. Nagmarinate ng karne, naghugas ng gulay, nagbalat ng bawat sibuyas at bawang, at inihanda ang cooler na puno ng yelo para sa mga inumin ng buong pamilya. Lahat ng ginawa ko ay pulido at maayos, walang maipipintas. Mabilis ang aking mga kamay, hinihiwa ang bawat piraso ng baka ng manipis, maingat na tinimplahan ayon sa maselang panlasa ng aking biyenan at ng pamilya ng aking bayaw. Pagsapit ng alas 6:30, nagsimula na silang magtipon sa sala. Ang biyenan kong si Aling Elena ay nakasuot ng isang magarang modern Filipiniana na matingkad na pula na may kuwintas na perlas sa kanyang leeg. Iyon ay regalo ko sa kanya noong nakaraang kaarawan niya galing sa sarili kong pera. Si Paulo, ang nakababatang kapatid ni Marco, kasama ang kanyang batang asawa, ay nakasuot ng mga modernong damit. Bitbit ang isang designer bag na binili mismo ni Marco bilang regalo nang isilang niya ang kanyang anak na lalaki. Ang asawa kong si Marco ay makinis ang ayos ng buhok, amoy na amoy ang pabango at nakasuot ng mamahaling sportswear. Doon sila nakatayo, nagtatawanan at nagkukuwentuhan. Pinag-uusapan nila kung saang anggulo sila maganda kumuha ng litrato, kung paano nila iihawin ang karne. Walang sino man ang tumingin sa kusina kung saan ako abala at basang-basa na ng pawis ang noo. Walang sinuman ang nagtanong kung tapos na ba ako o kung kailangan ko ng tulong. Binuhat ko ang mabigat na cooler at inilagay malapit sa pinto. Pinunasan ang mga butil ng pawis sa aking mukha at marahang ngumiti sa aking biyenan. Ma, handa na po ang lahat. Hintayin niyo lang po ako ng 5 minuto. Magbibihis lang ako para makaalis na tayo. Si Aling Elena na nag-aayos sa harap ng salamin ay biglang lumingon nang marinig ang sinabi ko. Biglang dumilim ang kanyang mukha. Tumingin siya sa kotse na nakaparada sa baba mula sa bintana, pagkatapos ay sa mag-asawang Paulo, at sa huli, ang kanyang malamig na tingin ay tumama sa akin. Masikip na sa kotse ni Paulo. Saktong-sakto na ang 4 na matatanda at maraming dala. Ikaw, Isabel, maiwan ka na lang dito para magbantay ng bahay. Ika-6 na ng Enero, maglinis ka na ng mga pinagkainan, labhan mo ang mga kumot at punda para maging malinis. Masyadong masikip at magulo kapag marami tayo. Natigilan ako. Ang cooler na puno ng pagkain na inihanda ko ay nakatayo sa paanan ko, isang patunay ng aking nasayang na pagod sa umagang iyon. Tumingala ako kay Marco, ang lalaking aking pinagkakatiwalaan, umaasang magsasalita siya para sa katarungan. Malinaw na kahapon,
Nang pinag-uusapan nila ito, sinabi ni Marco na komportable pa rin ang 5 tao sa iisang sasakyan. Malinaw na inihanda ko ang lahat ng ito para ako ay makasama. Ngunit umiwas lang si Marco sa aking tingin. Yumuko siya para ayusin ang isang lukot sa kanyang pantalon at sumagot sa kanyang ina sa isang napakagaang tono. Tama si Mama, Belle. Dito ka na lang para mas madali. Mahirap pag masikip, mahihilo ka lang sa biyahe. Pagkatapos mong maglinis, magpahinga ka. Pag-uwi ko mamayang hapon, ibibili kita ng paborito mong pansit. Ang mga salita ni Marco ay lumabas ng walang anumang pag-aalinlangan. Si Paulo at ang kanyang asawa ay nagtakip pa ng bibig para maghagigikan. Hinaplos ng hipag ko ang kanyang bag at sinabi sa isang matinis na boses, Ate Isa, kapag naglilinis ka, pakipunasan na rin yung salamin sa sala ha. Pinaglaruan kasi ng anak ko kahapon, puro marka ng kamay. Dito ka na lang sa bahay, presko, dahan-dahanin mo lang ang trabaho. Nakatayo lang ako roon, hindi makagalaw. Wala silang pakialam sa nararamdaman ko. Itinuring nila ako na parang isang utusang walang bayad, isang katulong na nag-aasikaso ng lahat at pagkatapos ay isasantabi para sila ay malayang magsaya. Sa loob ng 5 taon, ang mga ganitong eksena ng pang-aapi ay parang pang-araw-araw na lang. Kailangan kong tiisin na hindi kainin ang masasarap na pagkain para ibigay sa aking asawa at bayaw. Kailangan kong ibigay ang buong sahod ko sa aking biyenan para siya raw ang mamahala sa mga malalaking gastusin sa bahay. At kailangan kong ilihim na ang mamahaling kondo na ito ay aking sariling pag-aari para mapanatili ang dignidad ng pamilya ng aking asawa sa harap ng kanilang mga kamag-anak sa probinsya. Ngunit ngayon, sa unang mga araw ng bagong taon, ang kahihiyang ito ay umabot na sa sukdulan ng aking pagtitiis. Kakaiba, hindi ako umiyak. Ang aking mga mata ay tuyong-tuyo. Hindi ako sumigaw, hindi nakipagtalo, hindi nagreklamo. Ang puso ko, na unti-unting pinamanhid ng kanilang kawalang interes sa loob ng mga taon, ay sa sandaling ito, tuluyan ng nanlamig. Isang patak na nagpaapaw sa baso, hindi ito gumawa ng malakas na ingay, ngunit sapat na para wasakin ang lahat ng aking ilusyon tungkol sa isang masayang pamilya. Tumango ako, ang boses ko ay kalmado, na kahit ako ay nagulat. Sige po, magsaya po kayo. Mukhang nasiyahan ang aking biyenan sa aking pagiging masunurin. Mayabang niyang dinala ang kanyang bag at lumabas ng pinto. Binitbit ni Marco ang cooler. Sumunod naman ang mag-asawang Paolo. Ang mabigat na pinto ay bumagsak. Ang kanilang tawanan ay unti-unting naglaho sa pasilyo. Sa malaking bahay na ito, ako na lang ang naiwan, nakatayo sa gitna ng mga maruruming plato mula sa almusal at amoy ng mantika. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana, tumingin sa malawak na grounds ng kondominium. Ang kotse ng mag-asawang Paulo ay dahan-dahang umandar, sumanib sa kakaunting sasakyan sa kalsada ng ika-6 ng Enero. Umalis na sila. Iniwan nila ako sa sarili kong bahay, itinuturing akong isang kasambahay, isang tagapagsilbi. Ang hindi nila alam, sa sandaling umandar ang sasakyang iyon, nagpasya na akong tapusin ang mga araw ng aking kaawa-awang pagtitiis. Bigla akong tumalikod at pumasok sa kusina. Hindi ako naghugas kahit isang plato, itinapon ko ang rubber gloves sa basurahan. Ang mga plano kong paghihiganti na matagal ko nang pinag-isipan, ang mga ebidensyang pinaghirapan kong kolektahin sa loob ng 3 taon panahon na para ilabas ang lahat sa liwanag. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ang isang malakas na enerhiya na pumupuno sa aking dibdib. Ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang pagsiselos o paggawa ng iskandalo. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang bawiin ang lahat ng inaakala nilang pag-aari nila. Itulak sila pababa sa lugar na nararapat para sa kanila at lumakad palayo ng may taas noo. Pumasok ako sa kwarto at binuksan ang aparador. Ngayong araw, hindi na ako magiging isang sunod-sunurang asawa, hindi na isang mapagtiis na manugang. Ngayong araw, babalikan ko ang aking tunay na sarili, si Isabel Sandoval, ang kaisa-isang anak ni Don Ricardo Sandoval. Hinubad ko ang aking lumang duster na amoy pagkain.
Pinili ko ang isang eleganteng itim na bestida at pinatungan ng isang kulay abong Amerikana. Ito ang mga mamahaling damit na binili ko noong dalaga pa ako, na pinilit akong itago ng aking biyenan sa ilalim ng aparador dahil aniya, ito ay pag-aaksaya ng pera. Umupo ako sa harap ng salamin, maingat na naglagay ng pulang kolorete at inayos ang aking mahabang itim na buhok na umaabot sa aking likod. Nang tingnan ko ang aking refleksyon, nakita ko ang isang babaeng matalino, kalmado at desidido. Ang bakas ng pagiging kaawa-awa ay tuluyan ng naglaho. Kinuha ko ang aking leather na bag, inilagay ang aking telepono at mga susi ng kotse sa loob. Ang aking sariling sasakyan, isang regalo mula sa aking ama noong ako ay nagtapos sa kolehiyo, ay laging nakapark sa basement. Hindi alam ng pamilya ng aking asawa na ito ay nakapangalan sa akin. Palagi kong sinasabi na hiniram ko lang ito sa isang kaibigan para maiwasan ang pagnanasa ng aking biyenan na ipagyabang ito sa kanilang probinsya. Pagbukas ko ng pinto, nagkasalubong kami ni Aling Susan, ang aming kapitbahay na papunta sa basurahan. Si Aling Susan ay matagal nang nakatira sa gusaling ito, isang palakaibigang tao ngunit mahilig ding makialam sa buhay ng iba. Noong mga nakaraang araw, kapag nakikita niya akong nagbubuhat ng bayong papuntang palengke o naglilinis ng pasilyo, naaawa siya sa akin. Ngayong nakita niya akong nakabihis ng magara at may makeup, nagulat siya. Isabel, ikaw ba yan? Ang aga-aga, saan ka pupunta na ang ganda ng suot mo? Umalis ba ang buong pamilya at iniwan ka mag-isa? Nakita ko kanina si Aling Elena at ang pamilya ni Paolo, masayang-masaya pababa ng lobby. Nanatili akong magalang, ngumiti ng tama para sa isang nakatatanda. Opo, Aling Susan. Mayroon po akong importanteng aasikasuhin, kaya kailangan ko pong umalis ngayon. Manigong bagong taon po sa inyo. Pagkatapos nito, magalang akong tumango at dumiretso sa elevator. Hindi ko kailangang magpaliwanag. Mula ngayon, hindi na ako mabubuhay, batay sa tingin o tsismis ng iba. Pagbaba ko sa basement parking, umupo ako sa driver's seat. Ang pamilyar na amoy ng leather sa loob ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng seguridad at kontrol. Pinaandar ko ang makina at ang sasakyan ay dahan-dahang lumabas ng basement, sumanib sa mga kalsadang hindi pa gaanong matao. Ang panahon sa Maynila ngayon ay bahagyang malamig. Ang mga puno ng nara sa gilid ng daan ay namumukadkad pa rin. Ibinaba ko ng kaunti ang bintana para damhin ang hangin. Ang aking isip ay napakalinaw. Ang aking patutunguhan ay isang malaking gusali ng opisina sa gitna ng lungsod. Ang gusaling ito ay may isang basement na idinisenyo bilang isang sistema ng mga storage unit at pribadong safety deposit box na may international standards. Ang seguridad dito ay napakahigpit at ang pagkakakilanlan ng mga kliyente ay ganap na kumpidensyal. 3 taon na ang nakalilipas matapos kong aksidenteng matuklasan ang aking biyenan na naghahalungkat sa aking kwarto para tingnan kung may tinatago akong mga alahas. Naging maingat na ako. Napagtanto ko na ang mga taong kasama ko sa iisang bubong ay may walang katapusang kasakiman. Lagi silang nagmamasid, kinakalkula ang bawat pakinabang para sa kanilang sarili. Kinabukasan noon, pumunta ako rito at pumirma ng isang kontrata para umupa ng isang medium-sized na safety deposit box sa loob ng 10 taon. Ang kahon na ito ang aking huling muog para protektahan ang lahat ng pag-aari ko. Matapos iparada ang kotse, sumakay ako ng elevator pababa sa secured area. Isang security guard na nakasuot ng itim na uniforme ang magalang na bumati sa akin. Ipinakita ko ang aking ID at ang aking espesyal na membership card. Pagkatapos ng 3 layer ng seguridad, gamit ang fingerprint at eye scan, dinala ako sa isang pribadong silid na napakatahimik na maririnig mo ang sarili mong paghinga. Iniwan ako ng staff, mag-isa sa silid, kasama ang safety deposit box number 089. Inilagay ko ang 8-digit na password, ang kaarawan ng aking ama. Isang tuyong tunog ang narinig, at ang mabigat na pinto ng bakal na kahon ay bumukas. Sa loob nito ay ang lahat ng pinakamahalagang bagay sa aking buhay. Mga bagay na hindi kailanman maiisip ng pamilya ng aking asawa.
Maingat kong inilabas ang isang leather na briefcase mula sa kahon. Inilagay ko ito sa mesa at dahan-dahang tinanggal ang tali. Ang mga dokumento ay maayos na nakasalansan. Una ay ang aming marriage certificate ni Marco, ang papel na nagtali sa akin sa impyerno sa lupa sa loob ng 5 taon. Kasunod nito ay ang titulo ng lupa na nakapangalan kay Isabel Sandoval na nagpapatunay sa aking legal na pagmamay-ari sa 3 silid na kondominium na walang hiya nilang inaangkin. Iniisip nilang ito ay inuupahan at buwan-buwan ay hinihingan nila ako ng pera para ibayad daw sa renta. Ngunit sa katotohanan, ang pera ay ibinubulsa ng aking biyenan. Sumunod kong inilabas ang mga bank statement na pinaghirapan kong i-print at patatakan mula sa iba't ibang bangko. Ito ang kasaysayan ng aking pera, ang mga naipon ko mula sa sahod at bonus, ang mga investment na kumita bago ako ikasal. Sa huli, kinuha ko ang isang lumang dilaw na sobre. Sa loob nito ay ang notaryadong huling habilin ng aking ama. Ang aking ama, isang lalaking buong buhay na nagsumikap sa negosyo ng mamahaling muebles, ay ipinamana sa akin ang lahat ng kanyang naipon. Iyon ay ang kondo kung saan ako nakatira, isang malaking savings account at pinakamahalaga, isang commercial space sa isang mataong kalye. Laging iniinsulto ng pamilya ni Marco ang aking pinagmulan, sinasabing galing ako sa probinsya at maagang namatay ang mga magulang kaya't mahirap at umaasa sa asawa. Kung makikita nila ang testamentong ito, tiyak na mababaliw sila sa kasakiman. Mula sa ilalim ng briefcase, inilabas ko ang aking pinakamatinding sandata, isang maliit na silver na USB na naglalaman ng mga audio recording na lihim kong kinolekta sa mga nakaraang panahon. Ang mga masasakit na salita ng aking biyenan, ang mga plano ni na Marco at Paulo na itago ang aming mga ari-arian. Lahat ay malinaw na maririnig. Sinuri ko ang bawat item ng maingat, pagkatapos ay maingat na inilagay ang lahat sa aking handbag. Isinara ko ang safety deposit box. Ang tunog ng electronic lock ay hudyat na ito ay ligtas ng nakasara. Huminga ako ng maluwag at lumabas ng silid. Ngayon, handa na ang lahat. Ang mga matitibay na ebidensyang ito ay sapat na para wasakin ang lahat ng kanilang mga plano at pagkukunwari. Sumakay ako sa kotse, binuksan ang telepono, at hinanap ang isang contact na nakasave bilang legal counsel. Ito si Attorney Reyes, isang kilalang matalino at respetadong abogado sa lungsod para sa mga kaso ng annulment at property disputes. Nag-set na ako ng appointment sa kanya bago pa man ang bagong taon. Pinindot ko ang call button. Mabilis na sumagot sa kabilang linya, isang malalim at profesional na boses ang narinig. Hello, Miss Sandoval. Hinihintay na kita sa opisina. Hinigpitan ko ang hawak sa manibela. Ang aking tingin ay matatag sa daan sa unahan. Hello, Attorney Reyes. Papunta na ako diyan, dala ang lahat ng dokumento. Magsimula na tayo. Ang oras para linisin ang basura sa aking buhay ay dumating na. Tinapakan ko ang gas at ang kotse ay mabilis na umarangkada, iniiwan sa likod ang mga taon ng aking kabataan na nalibing sa dilim. Ang sikat ng araw ng umaga ng ika-6 ng Enero ay tumagos sa salamin, nagbibigay liwanag sa aking mukha. Ang laban para bawiin ang aking buhay mula sa mga malulupit at sakim na tao ay opisyal nang nagsimula. Mula sa high security storage facility, nagmaneho ako sa isang kalyeng may hanay ng mga lumang puno ng akasya patungo sa opisina ni Attorney Reyes. Ang kanyang lugar ng trabaho ay nasa isang tahimik na kalye na may harapan na idinisenyo sa isang klasiko, elegante at pribadong estilo. Ipinark ko ng maayos ang sasakyan, bit-bit ang bag na naglalaman ng aking buong buhay at ari-arian at pumasok sa loob. Isang receptionist ang ngumiti ng malawak, magalang na yumuko at personal akong sinamahan sa pribadong opisina ng punong abogado sa ikalawang palapag. Si Attorney Reyes ay isang lalaki na nasa mga 50 taong gulang. Nakasuot siya ng isang kulay abong suit na gawa sa magandang tela at ang kanyang salamin na may gintong frame ay nagbigay diin sa kanyang matalinong hitsura. Sabi nga nila, makikita sa itsura
ang pagkatao. Sa kanyang kagalang-galang na anyo, lubos akong napanatag na ipagkatiwala sa kanya ang pinakamahalagang kaso ng aking buhay. Nang makita niya akong pumasok, tumayo si Attorney Reyes at magalang na inabot ang kanyang kamay para makipagkamay. "Hello, Miss Sandoval. Maupo ka. Gusto mo ba ng tsaa o tubig?" Tumango ako bilang tugon, hinila ang upuan, at umupo sa tapat niya. "Salamat po. Isang basong tubig lang ay sapat na." Dumiretso na po tayo sa usapan. Ang oras ko ngayon ay napakahalaga. Sininyasan ni Attorney Reyes ang kanyang sekretarya na magdala ng tubig at isara ang pinto. Ang paligid ay agad na naging tahimik, ganap na hiwalay sa ingay ng mga sasakyan sa labas. Binuksan ko ang aking bag, maingat na inilabas ang mga dokumento at inilagay sa salaming mesa. Isa-isa kong inilabas ang mga papel, maayos na inayos sa magkakahiwalay na tumpok. Ito po ang aming marriage certificate ni Marco Lopez. Ito naman ang titulo ng kondominium na nakapangalan sa akin, na nakuha ko bago pa kami ikasal. At ito ang notaryadong huling habilin ng aking yumaong ama, si Don Ricardo Sandoval. Ipinamana niya sa akin ang lahat ng kanyang ari-arian, kasama na ang kondo na iyon at isang commercial space sa isang pangunahing kalsada. Panghuli, ito ang lahat ng bank statements ng aking savings at investments mula pa noong dalaga ako. Maingat na nagsusuot ng puting guwantes si Attorney Reyes, kinuha ang bawat dokumento at masusing sinuri. Bahagyang kumunot ang kanyang noo nang basahin ang testamento. Tumango-tango siya, pinupuri ang pagiging maalalahanin ng aking ama sa paghahanda ng legal na dokumento para protektahan ang kanyang anak. Matapos basahin ang mga dokumento, tumingala siya sa akin. "Napakalakas ng iyong mga legal na dokumento, Miss Sandoval. Ang lahat ng mga ari-ariang ito ay iyong personal na pag-aari bago pa man ang kasal at mga namana mo. Ayon sa batas, ang pamilya ng iyong asawa ay walang anumang karapatan sa mga ito. Hindi sila makakakuha kahit isang bato mula sa iyong bahay." Ngumiti ako ng mapait. Kung marunong lang sana silang rumespeto at mamuhay ng tama, hindi sana ako aabot sa puntong ito. Huminga ako ng malalim. Kinuha mula sa ilalim ng aking bag ang maliit na silver na USB at inilagay sa mesa patungo sa abogado. "Ang mga titulo ay kalahati lang ng kwento, attorney. Pakisaksak po itong USB sa iyong computer at pakinggan ang recording sa loob. Ito ang mga nakolekta ko sa sarili kong bahay sa mga nagdaang panahon." Sinunod ni Attorney Reyes ang sinabi ko. Isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop at binuksan ang nag-iisang audio file. Isang maingay na tunog ang narinig sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay ang matinis at maasim na boses ni Aling Elena, ang aking biyenan, ay malinaw na narinig. "Marco, anak, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Mabait yang si Isabel, pero mayaman ang pamilya niyan. Itong bahay na to, nagtanong-tanong na ako, ang presyo nito sa merkado ngayon ay aabot ng mahigit 20 milyong piso. Lambingin mo siya, sabihin mong ilipat nyo sa pangalan ninyong dalawa para may responsibilidad kayo pareho. Yung sahod niya buwan-buwan, ipakuha mo lahat sa akin para ako ang mamahala. Masama kapag babae ang may hawak ng pera." Pagkatapos noon, ang kalmadong boses ni Marco, ang aking asawa, ay narinig, puno ng malamig at nakakatakot na kalkulasyon. "Huwag kayong mag-alala, ma. Pinaplano ko na. Yung bahay, unti-unti kong pipilitin na ilipat sa pangalan namin. Yung savings naming dalawa, gagawa ako ng dahilan na gagamitin sa negosyo para unti-unti kong ma-withdraw. Ililipat ko muna sa pangalan ni na Paulo para sila ang magpatakbo, para kumita. Mas sigurado kapag nasa pamilya natin ang pera. Si Isabel naman, walang alam, yan sa pera, hindi niya malalaman." Ang recording ay nagtapos sa mayabang na tawanan ng mag-ina. Pinatay ni Attorney Reyes ang audio. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Tinanggal niya ang kanyang salamin, pinunasan ito at tumingin ng diretso sa aking mga mata. "Miss Sandoval, daan-daang kaso ng annulment na ang nahawakan ko. Ngunit ang ganitong klase ng planadong pandaraya para itago ang ari-arian ay talagang kasuklam-suklam.
Ang recording na ito ay isang matibay na ebidensya na nagpapatunay na ang iyong asawa ay may mapanlinlang na gawain, isang seryosong paglabag sa kanyang tungkulin bilang asawa at may intensyong itago ang inyong conjugal property. Dagdag pa rito, ang patuloy na panggigipit at pagkontrol sa iyong pananalapi ng kanyang pamilya ay maituturing na psychological abuse. Siguradong mananalo ka sa kaso, makukuha mo ang mas malaking bahagi ng conjugal property at mapapanatili mong buo ang iyong mga personal na ari-arian. Umupo ako ng tuwid, ang aking mga kamay ay magkahawak sa aking kandungan. Ang aking puso ngayon ay kasing kalmado ng isang lawa, sa taglagas wala ng galit, wala ng sakit, tanging isang matibay na determinasyon. Attorney Reyes, gusto kong ihanda ninyo ang petisyon para sa annulment ngayong araw din. Kasabay nito, hihilingin kong maghanda kayo ng mosyon para i-freeze ng korte ang lahat ng ari-arian na nakapangalan o may kaugnayan kay Marco Lopez. Ayoko nang may maitago pa silang kahit isang sentimo mula sa aking pinaghirapan. Tungkol naman sa condominium, may sarili akong paraan para paalisin sila roon ng legal. Sumang-ayon si Attorney Reyes, agad na kumuha ng papel at panulat upang isketch ang mga susunod na legal na hakbang. Inabot kami ng halos 2 oras sa pagsusuri ng bawat detalye, pinaghahandaan ang bawat posibleng maging reaksyon ng kanyang pamilya kapag sumabog ang lahat. Pagkatapos pumirma ng kontrata, tumayo ako para magpaalam. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa aking damit. Mula sa sandaling ito, ang aming marriage certificate ay hindi na isang tanikala na gumagapos sa akin. Ito na ngayon ang magiging hatol, nawawakasan ang walang katapusang kasakiman ng mga taong mapagkunwari. Paglabas ko sa opisina ng abogado, kumalam ang aking sikmura dahil hindi pa ako nakakakain ng almusal, ngunit sa mga sandaling ito, wala akong panahon para sa pagkain. Ang susunod kong destinasyon ay isang malaking sangay ng bangko sa pangunahing kalsada ng lungsod kung saan pinamamahalaan ang lahat ng aking pera at ang joint account na binuksan namin ni Marco noong bagong kasal kami. Maaga pa sa hapon ng ika-6 ng Enero, kaya kakaunti pa ang mga tao sa bangko. Ang mga teller na kararating lang mula sa mahabang bakasyon ay nakasuot ng makukulay na uniforme. Dahil isa akong preferred client, hindi ko na kailangang kumuha ng numero at maghintay. Agad akong pinapasok sa VIP lounge. Ang branch manager ay magiliw na nag-alok sa akin ng tubig at nangumusta. Magalang akong sumagot ng ilang salita bago sabihin ang aking pakay. Tulungan niyo po akong i-print ang kumpletong transaction history ng lahat ng aking personal accounts kasama na ang joint savings account namin ni Mr. Lopez. Kailangan kong suriin ang ilang transaksyon para sa isang bagong investment. Mabilis na kumilos ang empleyado ng bangko sa kanyang computer. Pagkatapos ng 10 minuto, isang makapal na tumpok ng mga dokumento na may selyo ng bangko ang inilagay sa harap ko. Kinuha ko ang isang highlighter at sinuri ang bawat linya, bawat numero. Ang buwan ng sahod ko ay regular na pumapasok, pagkatapos ay halos lahat ay nawai-withdraw para sa mga gastusin ng buong pamilya na may 5 bibig na pinapakain. Si Marco ay isang manager daw sa isang construction company, ngunit kakarampot lang ang perang inuuwi niya. Ang bigat ng gastusin ay walang hiya nilang ipinapasa sa akin. Bigla, natigilan ako sa isang pahina ng statement ng aming joint savings account. 4 na buwan na ang nakalipas, eksakto sa panahong nagpahayag ang mag-asawang Paolo na gusto nilang magbukas ng isang negosyo ng inumin, ngunit nagrereklamong kulang sa puhunan. Isang di pangkaraniwang transaksyon ang naganap sa account na ito. Isang malaking halaga, eksaktong 500,000 piso ang na-transfer. Ang nag-utos ng transfer ay si Marco Lopez. Ang pangalan ng nakatanggap, Tricia Gomez, asawa ni Paulo. Ang description ng transfer, pautang sa hipag para sa negosyo, walang interes, 500,000 piso. Naglakas loob silang gawin ito sa likod ko gamit ang bank password na ipinagkatiwala ko sa aking asawa para ubusin ang aming pinag-ipunan at ibigay sa kanyang kapatid. Ang lahat ay nangyari eksakto tulad ng nasa audio recording na sinabi ng aking biyenan.
Ang kanilang kasakiman ay hindi lang sa pagsasamantala sa aking pagod, kundi sa harap-harapang pagnanakaw ng aming ari-arian. Nagngit-ngit ang aking mga ngipin, nanlamig ang aking likod, ngunit ang aking isip ay naging napakalinaw. Tama ang aking ginawa. Kung nagtagal pa ako, baka kahit isang sentimo ay hindi nila itinira sa akin. Tumingala ako, tumingin ng diretso sa branch manager. Ang aking boses ay matigas at walang bahid ng emosyon. Tulungan niyo po akong i-freeze lahat ng mga personal accounts ko ngayon din. Putulin ang lahat ng mobile app connections at i-cancel lahat ng kasalukuyang ATM at credit cards. Pagkatapos, buksan niyo po ako ng isang bagong account at isang bagong physical card. Lahat ng aking personal na ipon, time deposits at investment earnings, ilipat niyo po lahat sa bagong account na iyon. Bahagyang nagulat ang manager sa aking biglaang hiling, ngunit nanatiling propesyonal at sinunod ang mga patakaran ng bangko. Ang proseso ay mabilis na natapos. Sunod-sunod na mensahe ng bank transaction ang pumasok sa aking telepono. Ang mga lumang account ay wala ng laman ngayon. Ang pinagkukunan ng gatas na nagpapakain sa katamaran at kasakiman ng pamilya ng aking asawa ay opisyal nang naputol mula sa sandaling ito. Itinago ko ang bagong-bagong credit card sa ilalim ng aking bag. Ang maliit na halagang 500,000 piso na iyon, hahayaan kong ang batas ang maningil hanggang sa huling sentimo. Pagkatapos ng lahat ng proseso, tumayo ako, nagpasalamat sa mga empleyado ng bangko, at lumabas. Pagdaan ko sa automatikong umiikot na pinto, narinig ko ang isang pamilyar na matinis na boses mula sa ATM. Anong klaseng machine to? Sabi ni Kuya Marco, papasok na ang pera ngayong hapon. Bakit laging error ang sinasabi kapag sinusubukan kong mag-withdraw? Nakakainis. Natigilan ako. Mga 10 metro ang layo, nakatayo ang mag-asawang Paulo sa harap ng ATM. Ang hipag kong si Tricia, nakasuot ng isang bulaklakin na bestida at may bitbit na designer bag na binili ko, ay hawak ang bank card at paulit-ulit itong itinatapat sa machine. Si Paulo ay nakatayo sa tabi niya, naninigarilyo, at amoy alak. Marahil ay papunta sila sa kainan at dumaan dito para mag-withdraw ng pera para sa kanilang mga gastusin. Ang hindi nila alam, ang joint account ay na-freeze ko na kalahating oras na ang nakalipas. Lahat ng pagtatangkang mag-withdraw ay tinanggihan. Habang nagrereklamo, lumingon si Tricia at nagtama ang aming mga mata. Ang kanyang pagkasimangot ay agad na napalitan ng isang pekeng ngiti. Kinalabit niya ang kanyang asawa, itinuro ako, at mabilis na lumapit. Uy, Ate Isa, tapos ka na bang maglinis? Saan ka pupunta na? Ang ganda ng suot mo? Hindi ka ba magpapahinga sa bahay? Kami kasi, kakain sa labas. Magwi-withdraw sana ng pera para mamaya. Kaso, parang may problema. Tong card na bigay ni Kuya Marco, kanina pa kami hindi makakuha ng pera. Ate, andito ka na rin lang. Pwede bang pa-transfer muna ng 20,000 pesos sa account ko? Mamaya, pag-uwi, babayaran ka agad ni Kuya Marco. Ang kanyang mga salita ay tuloy-tuloy at walang kagatol-gatol na para bang ang pera ko ay sarili niyang pera. Lumapit din si Paulo at sumang-ayon. Ate Isa, tulungan mo na muna kami. Araw ng mga puso ngayon, gusto ng asawa ko bumili ng gintong kuwintas para swertehin. Sabi ni Mama, pamilya naman tayo, wag na nating bilangin ang pera para hindi masira ang samahan. Nakatayo ako roon, nakahalukip-kip, ang aking mga mata ay malamig na tumingin sa walang hiyang mukha ng mag-asawa. Ang amoy ng inihaw sa kanilang mga damit ay umabot sa aking ilong at nasusuka ako. Ang pagpapakumbaba ng isang mabait na hipag sa akin ay tuluyan ng namatay. Ngumisi ako, isang ngiting mapang-asar. Pamilya? Kung hindi ako nagkakamali, kaninang umaga lang, sinabi ninyo at ni Mama na masikip na sa kotse kaya pinaiwan niyo ako para maglinis ng bahay. Ngayong kailangan niyo ng pera para mamili. Naaalala niyo ako? Sabihin ko sa inyo, ang pera ko ay hindi dahon na pinupulot lang sa daan para hingin ninyo kung kailan nyo gusto. Mula ngayon, wag na kayong umasang makakakuha pa kayo ng kahit isang sentimo mula sa akin. May mga kamay at paa naman kayo, magtrabaho kayo.
Pagkasabi ko niyon, hindi ko na pinansin ang kanilang gulat at namumutlang mga mukha. Determinado akong tumalikod at lumakad nang may pagmamalaki patungo sa aking sasakyan. Sa likod ko, narinig ko ang galit na mga bulong ni na Paolo at Tricia, ngunit hindi ko na pinansin. Ang dula ay nagsisimula pa lamang. Kailangan kong mag-ipon ng lakas para harapin ang mas malaking bagyo na naghihintay sa unahan. Pag-alis ko sa bangko, lumabas ako sa pangunahing kalsada. Ang kalangitan sa hapon ng ika-6 ng Enero ay maliwanag at ang banayad na simoy ng hangin ay nagdala ng kaunting lamig. Nang maiwala ko na ang pasanin sa pananalapi, gumaan ang aking pakiramdam. Wala nang mga buntong hininga ng pag-aalala tuwing katapusan ng buwan, wala nang pagtitipid para lang makapaghanda ng masaganang pagkain para sa pamilya ng aking asawa habang ako mismo ay naghihigpit ng sinturon. Binuksan ko ang pinto ng kotse, umupo sa driver's seat, huminga ng malalim at pinaandar ang makina. Ang susunod kong destinasyon ay ang pinagkakatiwalaang real estate office sa lungsod na matatagpuan sa isang malaking abenida. Ang 3 silid na condominium na tinitirhan ko ay regalo ng aking ama na pinag-ipunan niya sa buong buhay niya bago siya pumanaw. Doon ko inilagay ang lahat ng aking pag-asa para sa isang maliit at payapang tahanan. Ngunit mula nang pakasalan ko si Marco, ginamit ng aking biyenan ang dahilan na malungkot sa probinsya at isinama ang buong pamilya ni Paolo sa lungsod para makitira. Walang hiya nilang inokupa ang pinakamagagandang silid, ginamit at sinira ang aking mamahaling mga gamit at ginawang isang maingay na palengke ang aking pribadong espasyo. Hindi nila alam na ang bahay na iyon ay nakapangalan sa akin. Iniisip nilang ito ay inuupahan at patuloy akong ginigipit. Ngayon, nagpasya na akong iwanan ang lahat. Isang bahay na nadungisan ng kasakiman at kawalan ng utang na loob ay wala ng dahilan para manatili pa ako. Ipinark ko ang sasakyan sa harap ng Ancora Real Estate. Ang manager na si Miguel, na tumulong sa aking matalik na kaibigan na bumili ng ilang lupa, ay masayang lumabas para pagbuksan ako ng pinto. Kahit na panahon ng holiday, ang mga negosyante ay hindi tumatanggi sa mga kliyente. Pumasok ako, pumili ng isang komportableng sofa at dumiretso sa usapan. Hi, Miguel. Mayroon akong isang high-end na condominium sa Azure Residences na kailangan kong ibenta agad. Ang titulo ay malinis, nakapangalan sa akin, walang utang, walang problema. Gusto kong maibenta ito nang mabilis sa loob ng buwang ito. Tingnan mo kung mayroon kang mga kliyenteng handang magbayad ng cash. Mabilis na nagtimpla ng tsaa si Miguel at inalok ako. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kagalakan. Ang mga unit sa Azure Residences ay laging mabili, nasa magandang lokasyon at pangarap ng maraming pamilya. Huwag po kayong mag-alala, Miss Isabel. Marami po akong kliyenteng naghahanap dyan. Dala niyo po ba ang mga papeles? Para makita ko po at matantiya ang presyo at makunan na rin ng litrato. Binuksan ko ang aking bag. Inilabas ang titulo ng lupa. Maingat itong tiningnan ni Miguel. Isinulat ang sukat, palapag at direksyon ng mga bintana. Sinabi ko ang aking hiling na ibenta ito kasama ang lahat ng mga built-in na kasangkapan at appliances. Ang bibili ay kailangan lang magdala ng maleta. Ang presyong ibinigay ko ay bahagyang mas mababa sa presyo sa merkado para mapabilis ang transaksyon. Sumang-ayon si Miguel. Agad niyang inihanda ang kontrata at sinabing bukas ng umaga ay magpapadala siya ng photographer para kunan ng video at litrato para sa advertisement. Kakapirma ko lang ng kontrata nang tumunog ang telepono ko. Sa screen, nakita ko ang pangalan ni Mr. Santos, ang pinuno ng building administration ng condominium. Si Mr. Santos ay isang taong responsable at alam ang lahat ng nangyayari sa bawat unit. Humingi ako ng paumanhin kay Miguel at lumayo para sagutin ang tawag. Ang boses ni Mr. Santos ay malakas sa kabilang linya. Miss Isabel? Si Mr. Santos, wala ka ba sa unit mo? Nandito sa lobby ang asawa mong si Marco kasama si Aling Elena at 5 o 6 na kamag-anak galing probinsya, dala-dala ang maraming gamit. Hinihiling nila sa security na buksan ang pinto ng unit mo.
sabi ni Marco. Dala mo raw ang susi, kaya hinihiling nila sa amin na gamitin ang spare key para makapagpahinga ang mga bisita nila. Pakikumpirma lang po para alam ng security ang gagawin. Ngumisi ako. Ang pamilyang ito ay talagang abusado. Ginamit na nila ang dahilan na masikip sa kotse para iwanan ako, at ngayon, nagdala pa sila ng buong angkan sa bahay ko para magyabang at makikain. Sumagot ako kay Mr. Santos ng seryoso at malinaw. Mr. Santos, makinig po kayong mabuti. Ang unit na iyan ay aking personal na pag-aari. Nag-file na po ako ng annulment laban kay Marco. Mula sa sandaling ito, hinihiling ko po sa administrasyon na pagbawalan si Marco Lopez, si Elena Lopez at lahat ng kanilang kamag-anak na makapasok. Walang sinuman sa kanila ang pwedeng tumapak sa lobby o sa palapag ng aking unit. Kung mayroon mang magpumilit, pakitawagan po agad ang pulis para sa kasong trespassing. Salamat po. Natahimik si Mr. Santos sa isang segundo dahil sa gulat, ngunit dahil sa kanyang karanasan, agad niyang naintindihan ang sitwasyon. Naiintindihan ko. Miss Isabel, ikaw ang legal na may-ari. Susundin namin ang iyong hiling. Ako mismo ang bababa sa lobby para siguraduhin na hindi sila makakapasok. Huwag kang mag-alala. Nagpasalamat ako kay Mr. Santos at ibinaba ang telepono. Bumalik ako sa mesa at nagpaalam na kay Miguel. Ang pagbebenta ng bahay ay ayos na, ngunit para masigurado ang aking kaligtasan at ari-arian, kailangan ko ng bagong kandado. Binuksan ko ang aking contacts at tinawagan si Mang Tonyo, isang bihasang locksmith sa aming lugar. Sinabi ko sa kanya na magkita kami sa tapat ng aking unit ng 3:00 ng hapon para palitan ang buong sistema ng lock ng pinto mula sa digital fingerprint lock hanggang sa mga susi. 3:00 ng hapon, naroon na ako sa pasilyo ng Ika, 15 palapag. Si Mang Tonyo ay naghihintay na dala ang kanyang mga gamit. Mabilis siyang nagsimulang magtrabaho. Ang tunog ng drill at metal ay umalingaw-ngaw. Nakasandal ako sa pader, nakahalukip-kip, pinapanood ang matibay na pinto na nilalagyan ng bagong proteksyon. Bawat tornilyo ay hinigpitan, ang aking fingerprint ay maingat na inilagay sa memorya ng bagong lock. Wala pang 1 oras, tapos na ang trabaho. Ibinigay sa akin ni Mang Tonyo ang 5 bagong-bagong susi at itinuro kung paano gamitin ang electronic panel. Binayaran ko siya ng malaki at inihatid sa elevator. Bumalik ako sa tapat ng aking pinto. Inilagay ko ang aking daliri sa scanner. Isang mahinang tunog ang narinig at ang lock ay bumukas. Itinulak ko ang pinto, pumasok, at isinara ito ng malakas. Ang bahay ngayon ay tunay ng aking kuta, hindi mapasok ng kahit sino. Ang mga taong nag-aakalang may kapangyarihan sila ay malapit nang makatanggap ng isang malamig na sampal ng katotohanan. Matapos ayusin ang bahay, tiningnan ko ang oras sa aking telepono. 4:30 na ng hapon. Sa mga oras na ito, tiyak na patapos na ang kanilang masayang barbecue party. Nagpasya akong magmaneho at hanapin sila. Gusto kong makita ang kanilang kaawa-awang itsura kapag nalaman nilang ang kanilang pinagkukunan ng pera ay naputol na. Alam ko kung saan sila madalas pumunta, isang Korean BBQ restaurant sa tabi ng isang lawa sa labas ng lungsod. Ang mga kalsada sa hapon ng ika-6 ng Enero ay nagsisimula ng maging abala. Nagmaneho ako ng dahan-dahan papasok sa daan patungo sa restaurant. Pumili ako ng isang lugar na hindi gaanong pansinin sa ilalim ng isang malaking puno sa kabilang kalsada, tanaw ang pasukan ng kainan. Mula dito, kitang-kita ko ang lahat. Ibinaba ko ng kaunti ang bintana ng kotse na amoy ang usok ng uling at inihaw na karne. Inilabas ko ang aking telepono, binuksan ang voice recorder at inilagay sa dashboard habang nakatutok sa pinto ng restaurant. Hindi ako naghintay ng matagal. Pagkatapos ng mga 15 minuto, bumukas ang pinto. Unang lumabas si Marco, ang kanyang mukha ay maputla at pawisan. Sumunod ang aking biyenan, si Aling Elena, na nakasimangot at bumubulong-bulong. At sa huli, ang mag-asawang Paulo at Tricia. Wala na ang kanilang kayabangan kaninang umaga, mukha silang mga lobong walang hangin. Nagtipon sila sa ilalim ng ilaw sa labas ng restaurant,
Dahil sa lakas ng kanilang mga boses, malinaw kong narinig ang lahat mula sa loob ng aking kotse. Itinaas ni Marco ang isang credit card sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Tingnan niyo to, ma. 3 card na ang sinubukan kong iswipe, pero laging error ang sinasabi. Yung credit card, nakalock daw. Yung debit card, frozen daw ang account. Tinitingnan ako ng manager na parang manloloko. Tumawag pa ako sa kaibigan ko para magpa-transfer ng 3,000 piso para lang mabayaran yung bill. Nakakahiya. Sumigaw si Aling Elena sa gitna ng maraming tao. Anong klaseng trabaho yan, Marco? Kumakain lang tayo sa labas para sa bagong taon, tapos ipapahiya mo ako? Pera mo yan sa bangko. Dapat alam mo kung bakit nakalak. Baka may kinalaman yang si Isabel dito. Kaninang umaga pa lang, kahina-hinala na ang itsura niya. Kinamot ni Marco ang kanyang ulo, halatang duwag. Hindi ko rin alam, ma. Hindi naman nagbago ang password. Yung credit card ko, supplementary card lang nang sa kanya. Baka may system error lang ang bangko dahil holiday. Pag-uwi natin, ipapacheck ko sa kanya. Sa tabi, dumura si Paulo at sumabat. Anong error? Kuya, kontrolin mo yang asawa mo. Yung card na ginamit ni Tricia kanina sa ATM, nakalock din. Kapag hinayaan mong asawa mo ang may hawak ng lahat ng pera, sa kalsada ka pupulutin. Yung 500,000 pesos na binigay mo sa amin na ipang down payment na namin sa negosyo. Saan kami kukuha ng cash para tulungan ka ngayon? Pagkasabi niyon ni Paulo, namutla si Aling Elena, pinalo niya ang kanyang anak at bumulong ng may takot. Paulo, hinaan mo ang boses mo pag nalaman ni Isabel yang 500,000. Magkakagulo, lihim na kinuha, yan ni Marco para sa inyo. Kung alam niya, kailan pa tayo uunlad? Ang daldal mo, paano kung may makarinig? Ang kanilang buong usapan ay pumasok lahat sa aking recorder. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kasiyahan. Ang mga hangal na ito, pinag-uusapan ang kanilang sikreto sa gitna ng kalsada. Hindi nila namamalayan na ang bawat salita nila ngayon ang huling pako sa kanilang kabaong. Sa kanilang pagkasira ng ulo dahil walang pera para umuwi, tinawagan ni Aling Elena ang kung sino-sino para mangutang, ngunit walang nagpahiram sa kanya. Sa galit, ibinaling niya ang sisi kay Marco. Wala kang kwentang lalaki, hindi mo kayang kontrolin ang asawa mo. Ngayon, wala tayong pera, nakalak ang mga card, at may mga kamag-anak na naghihintay sa lobby. Tawagan mo yang si Isabel, sabihin mong dalhin ang pera dito at sunduin tayo. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono at tinawagan ako. Siyempre, ang numero nila ay nasa blocklist ko na mula pa kaninang tanghali. Hindi niya ako matawagan, lalong naging kaawa-awa ang kanyang itsura. Sa sandaling iyon, napatingin si Aling Elena sa kabilang kalsada. Ang kanyang tingin ay tumama sa kotse kong nakaparada sa ilalim ng puno. Pinaningkitan niya ang kanyang mga mata. Sinubukang basahin ang plaka at pagkatapos ay pinalo si Marco sa likod. Tingnan mo, di ba't yan? Yung kotse na laging hinihiram ni Isabel sa kaibigan niya. Tanda ko yung dulo ng plaka, 89. Parang nasa loob siya, tinitingnan tayo. Ang babaeng yan, sinusubukan akong inisin. Pagkasabi niyon, galit na tumawid si Aling Elena sa kalsada, jakbong papalapit sa akin. Itinaas niya ang manggas ng kanyang damit. Ang kanyang mukha ay mabangis na parang gusto akong sakmalin. Sumunod din sina Paulo at Marco. Ngumiti ako ng malamig. Ang lahat ng ebidensyang kailangan ko ay nasa telepono ko na. Wala akong dahilan para makipag-away sa mga walang pinag-aralang ito sa kalsada. Pinatay ko ang recorder at maingat na isinave ang file habang papalapit si Aling Elena. Dahan-dahan kong itinaas ang bintana ng kotse. Inilagay ko sa drive ang kambyo, tinapakan ang gas, at umalis ng mabilis. Iniiwan sa likod ang aking biyenan na nakatayo sa gitna ng kalsada, puno ng alikabok. Ang dula sa restaurant ay perpektong nagwakas. Ngayon, oras na para sa pangunahing entablado sa lobby ng condominium, dumidilim na, at ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimula ng sumindi. Ang kotse ko ay dahan-dahang pumasok sa pangunahing tarangkahan ng Azure Residences. Iba sa mabigat na pakiramdam na nararanasan ko tuwing umuuwi ako mula sa trabaho. Ngayon,
Ang aking puso ay magaan at payapa. Ang lahat ay nasa tamang lugar na. Ipinark ko ang sasakyan sa basement, maingat na sinuri ang aking bag na naglalaman ng lahat ng legal na dokumento at pagkatapos ay dahan-dahang sumakay sa elevator patungo sa lobby. Paglabas ko ng elevator, isang magulong tanawin ang sumalubong sa akin sa waiting area. Halos 10 tao na simple ang pananamit, ang nakaupo sa paligid ng mga sako ng bigas, mga kahon ng prutas at mga plastic bag. Sila ang mga kamag-anak ni Aling Elena mula sa probinsya. Nagkakalat sila ng mga balat ng buto ng pakwan sa makintab na sahig habang nagrereklamo sa building management dahil hindi sila pinahihiram ng access card para umakyat. Ilang mga bata ang tumatakbo at sumisigaw, hindi pinapansin ang mga paalala ng mga janitor. Ang eksenang ito ay nagdulot sa akin ng pagkadismaya. Ganoon pa rin si Aling Elena, laging gustong magyabang, ginagawang libreng tuluyan ang bahay ko para ipakita ang isang peking kayamanan. Malamig akong dumaan sa kanila at dumiretso sa reception desk. Si Mr. Santos, ang building administrator, ay nakatayo roon, seryosong nagbibigay ng utos sa mga security guard. Nang makita niya ako, tumango siya. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng simpatya. Mabutit dumating ka na, Miss Isabel. Tingnan mo, ang mga kamag-anak ng asawa mo ay gumagawa ng gulo sa lobby mula pa kaninang hapon. Ipinaliwanag na namin ang mga patakaran at ang iyong hiling, ngunit ayaw nilang umalis. Hinihintay daw nila si Aling Elena. Nagdagdag na ako ng 3 guwardiya para siguraduhing walang makakapasok sa elevator. Ngumiti ako ng may pasasalamat. Ang aking boses ay mahinahon ngunit matatag. Maraming salamat po, Mr. Santos, at sa mga guwardiya. Alam kong malaking abala ito, ngunit ngayon, kailangan kong tapusin ang problemang ito. Pakiusap, tulungan niyo pa ako ng kaunti pa, tiyak na paparating na sila. Sakto, bumukas ang pinto ng lobby. Pumasok si Attorney Reyes, nakasuot ng kanyang formal na damit, bitbit ang kanyang leather na briefcase. Ang kanyang profesional na dating ay agad na nakakuha ng atensyon. Sinalubong ko siya at pinaupo sa VIP area, malayo sa mga kamag-anak ni Aling Elena. Binuksan ni Attorney Reyes ang kanyang briefcase at inilabas ang isang folder. Hello, Miss Sandoval. Natapos ko na ang lahat ng legal na proseso ngayong hapon. Ang petisyon para sa annulment at division of properties ay naipadala na. Ang kautusan para i-freeze ang kanilang mga ari-arian ay pinoproseso na at magiging epektibo sa susunod na linggo. Huwag kang mag-alala, nakahanda na ang batas, wala na silang pagkakataong magtago ng kahit ano. Kumuha naman si Mr. Santos ng isang malaking papel mula sa kanyang folder na may nakasulat na malalaking pulang letra at selyo ng administrasyon. Ito ay isang notice na malinaw na nagsasabing ipinagbabawal si Marco Lopez, Elena Lopez at lahat ng kanilang kamag-anak na pumasok sa condominium at sa Unit 1502 na pag-aari ni Miss Isabel Sandoval. Ididikit namin ito sa bulletin board. Kailangan nating gawin ang lahat ng may ebidensya at ayon sa batas para wala silang masabi. Tiningnan ko ang anunsyo at isang malaking lakas ang naramdaman ko. Umupo ako, humigop ng mainit na tsaa at naghintay. Ang entablado ay handa na. Ang mga manonood ay naroroon na. Hinihintay na lang ang mga pangunahing tauhan para sa kanilang huling eksena. Alas 7:15 ng gabi, isang murang taxi ang huminto sa harap ng lobby. Unang bumaba si Marco, sinundan ni Aling Elena at ng mag-asawang Paolo. Ang kanilang itsura ay kaawa-awa, gusot ang mga damit, pawisan at pagod. Pagpasok nila sa lobby, sinalubong sila ng kanilang mga kamag-anak na nagrereklamo. Saan ba kayo galing? Kanina pa kami dito. Gutom na, hindi kami pinapaakyat ng mga guwardiya. Galit na galit si Aling Elena. Inikot niya ang kanyang tingin at natigilan nang makita niya akong kalmadong umiinom ng tsaa kasama si Mr. Santos at isang estrangherong nakasuit. Ang kanyang galit ay sumabog. Sumugod siya patungo sa akin na parang isang hayop. Ikaw na babae ka, ang kapal ng mukha mo. Naglakas loob kang ilak ang mga bank card at ang pinto ng bahay? Sino ka para tratuhin ako ng ganito? Sasampalin kita. Itinaas niya ang kanyang kamay,
ngunit bago pa man ito dumapo sa aking mukha, isang malakas na puwersa ang pumigil dito. Humarang si Attorney Reyes sa pagitan namin. Ginang, mag-ingat po kayo sa inyong mga sinasabi at ginagawa. Ang pananakot at pananakit sa publiko ay may parusang pagkakakulong. Ako si Attorney Reyes, ang legal na kinatawan ni Miss Isabel Sandoval. Kung mayroon kayong gustong sabihin, sa akin ninyo idaan. Natigilan si Aling Elena. Lumapit si Marco, gulat na tumingin sa abogado at pagkatapos ay sa akin. Isabel, anong ginagawa mo? Abogado, nababaliw ka na ba? Dahil lang hindi kita isinama kanina, gagawa ka na ng ganitong eksena? Alam mo bang nakakahiya ito sa mga kamag-anak natin? Dahan-dahan akong tumayo, ang aking ngiti ay malamig na parang yelo. Usapang pampamilya, ang pinto ng bahay ay pinalitan ko na ng lock kaninang hapon. Ikaw at ang pamilya mo ay hindi na kailanman makakapasok doon. Nandito ako ngayon hindi para gumawa ng eksena, kundi para ipaalam sa inyo na ang petisyon para sa annulment at ang pag-freeze ng inyong mga ari-arian ay naisampa na sa korte. Mula ngayon, sa batas tayo mag-uusap. Nagulat ang lahat. Sumigaw si Paulo. Sino ka? Para paalisin kami. Ang kuya ko ang nagbabayad ng renta. Ang pera sa bahay ay galing sa kanya. Hindi na nagsalita si Attorney Reyes. Inilabas niya ang kopya ng titulo ng lupa at itinaas ito. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Para malinaw sa lahat, ang Unit 1502 ay personal at legal na pag-aari ni Miss Isabel Sandoval bago pa man sila ikasal. Ang pamilya ni Mr. Marco Lopez ay walang anumang karapatan dito. Ang pagpapaalis sa kanila ni Miss Sandoval ay naaayon sa batas. Agad ding nagsalita si Mr. Santos at itinuro ang anunsyo sa bulletin board. Ang administrasyon ng gusali ay naglabas na ng opisyal na anunsyo. Hinihiling namin na umalis na kayo sa lugar na ito. Kung hindi, mapipilitan kaming gumamit ng puwersa. Ang katotohanan ay isang malupit na sampal sa kanilang mga mukha na tigilan sila. Namutla si Aling Elena. Si Marco ay gumuho. Alam niya ang katotohanan tungkol sa bahay, ngunit nagsinungaling siya sa kanyang pamilya para sa kanyang kayabangan. Ngayon, ang lahat ay nabunyag. Sa harap ng kanilang mga kamag-anak, biglang nagbago ang kilos ni Marco. Namula ang kanyang mga mata at lumapit siya, nagmamakaawa. Isabel, mahal, patawarin mo ako. Mag-usap tayo, alam kong nagkulang ako. Si Mama, matanda na, hindi na nag-iisip. Patawarin mo na kami, huwag mo kaming paalisin. Maawa ka, aayusin ko ang lahat. Ang kanyang mga peking luha ay tumulo. Kung ito ang dating Isabel, baka naawa pa ako. Ngunit ang Isabel ngayon ay may pusong bato na. Tinaas ko ang aking baba, ang aking tingin ay matalim. Pagmamahal? Hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Nasaan ang pagmamahal noong kasabwat ka ng nanay mo na nakawin ang ipinamana sa akin ng aking ama? Nasaan ang pagmamahal noong lihim mong kinuha ang 500,000 piso mula sa ating ipon para ibigay sa kapatid mo? Tapos na ang dula mo, Marco. Ang aking mga salita ay ang huling dagok na tuluyang nagpabagsak sa kanila. Ang simula ng kanilang pagbabayad utang ay magsisimula ngayong gabi. Pagkatapos ng aking mga salita, ang buong lobby ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula ang bulungan. Ang mga kapitbahay na dumaraan ay huminto para manood. Nakatayo lang si Marco, nanginginig. Si Aling Elena ay hindi na makapagsalita. Hindi ko sila binigyan ng pagkakataong magdahilan. Sininyasan ko si Attorney Reyes. Mula sa kanyang briefcase, inilabas niya ang isang makapal na tumpok ng mga bank statement. Lumapit ako, kinuha ang mga papel, at ibinato sa harap ni Marco. Tingnan mo yan, Marco. Buksan mo ang mga mata mo. 500,000 piso mula sa aking pinaghirapan ay lihim mong inilipat sa account ng hipag mong si Tricia. Akala mo ba tanga ako? At ngayon, may lakas ka pa ng loob na pag-usapan ang pagmamahal. Ang aking mga salita ay parang kulog. Nagulat ang kanilang mga kamag-anak. Sina Paolo at Tricia ay umatras, yumuko, para iwasan ang mga mapanuring tingin. Sumigaw si Aling Elena, sinungaling. Pera ng anak ko yan.
Karapatan niyang pahiramin ang kapatid niya. Tumawa ako ng mapait. Talaga ba? Ibinigay ko ang silver na USB kay Attorney Reyes. Isinaksak niya ito sa kanyang tablet at pinatugtog ng malakas. Ang boses ni na Aling Elena at Marco na nagpaplano kung paano kukunin ang aking ari-arian ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Pagkatapos ng recording, isang tunay na galit ang sumiklab. Isang tiyahin ni Marco ang naghagis ng hawak niyang kamote sa sahig at sinigawan si Aling Elena. Elena, anong klase kang ina? Ipinagyabang mo sa amin na mayaman ang anak mo sa Maynila pero nagnanakaw ka lang pala sa manugang mo. Nakakahiya kayo sa apelyido natin. Ang mga kapitbahay ay nagsimula na ring magsalita. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Nakikita ko si Isabel araw-araw na nagpapakahirap para sa pamilyang yan habang ang biyenan at hipag niya ay laging pasyal ng pasyal. Dapat lang sa kanila yan. Hindi na kinaya ni Aling Elena ang mga paratang at napaupo sa sofa, hawak ang kanyang dibdib. Sina Paulo at Tricia ay sinubukang tumakas, ngunit hinarang sila ng kanilang mga kamag-anak. Nang makita ang pagkakawatak-watak ng kanyang pamilya, tuluyan nang gumuho si Marco. Lumuhod siya sa aking harapan, umiiyak. Isabel, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Alang-alang sa 5 taon nating pagsasama, bawiin mo ang kaso. Ibabalik ni Paulo ang pera. Huwag mo kaming paalisin. Maawa ka. Malamig akong umatras para iwasan ang kanyang paghawak. Tiningnan ko ang lalaking nakaluhod sa aking harapan nang walang bahid ng awa. Huli na ang lahat. Ang pagmamahal na sinasabi mo ay matagal nang pinatay ninyo ng nanay mo. Kung ano ang ginawa ninyo, pagbabayaran ninyo. Hahayaan kong ang batas ang humusga. Mula ngayon, wala na tayong anumang ugnayan. Tumango ako kay Mr. Santos at kay Attorney Reyes. Tumalikod ako at lumakad palayo. Sa likod ko, ang iyak ni Marco at ang sigawan ng mga tao ay naghalo-halo, ngunit hindi ako lumingon. Paglabas ko ng pinto, huminga ako ng malalim. Ang dilim ay naiwan sa likod, sa aking harapan ay ang liwanag ng kalayaan. Iniwan ko ang gulo sa lobby at nagmaneho palayo. Mula ngayon, para sa sarili ko na lang ako mabubuhay. Nagtungo ako sa isang lumang kalye sa Maynila. Ipinark ko ang sasakyan sa harap ng isang tindahan na may nakaukit na Sandoval's Antiques Fine Furniture. Ito ang pinaghirapan ng aking ama, ang aking mga alaala. Kumatok ako sa pinto. Binuksan ito ni Mang Cesar, isang matagal ng tauhan at kaibigan ng aking ama. Isabel, anak, anong nangyari? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Nagalit siya, walang hiya sila. Kung alam lang ito ng tatay mo, pero siguradong ipagmamalaki ka niya sa iyong katapangan. Mang Cesar, sabi ko, pakiusap, palitan niyo po lahat ng kandado dito bukas. Huwag ninyong papasukin ang sinuman sa kanila. Ibebenta ko na po ang kondo at itong lugar, gagawin kong isang book cafe tulad ng pangarap ni Papa. Makakaasa ka anak. Aalagaan ko ito, sagot niya. Nag-check-in ako sa isang 5-star hotel para magpahinga. Sa reception, may ibinigay sa aking isang maliit na pakete. Pinabibigay po ng isang lalaking nagpakilalang asawa ninyo, ma'am. Alam kong si Marco iyon. Sa loob ng kwarto, binuksan ko ito. Isang lumang kahon at isang sulat. Sa loob ng kahon, isang murang silver na singsing ang regalo niya sa akin noong college kami. Sa sulat, nagmamakaawa siya. Sinisisi ang kanyang ina at nangangakong magbabago. Ngumisi ako ng mapait. Ang pagmamahal ay hindi nabubuhay sa panlalamang. Itinapon ko ang singsing at ang sulat sa basurahan. Naligo ako at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakatulog ako ng mahimbing at payapa. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, may nakita akong viral video sa social media. Pamilya, gumawa ng gulo sa lobby ng condominium. Inaresto. Sa video, nagwawala si Aling Elena at si Paulo, sinusugod ang mga guwardiya. Sa huli, dumating ang mga pulis at dinala sila sa istasyon para sa public disturbance. Ang karma ay mabilis. Tumawag si Attorney Reyes. Miss Sandoval, 2 magandang balita. Una, aprobado na ng korte ang pag-freeze sa mga ari-arian ni Marco.
Ikalawa, at pinakamahalaga, napatunayan ng aming investigador na mayroon siyang kabit sa loob ng 2 taon. Lahat ng gastos ay galing sa sahod niya habang sinasabi sa iyong nalulugi ang kumpanya. Hindi na lang pala sila magnanakaw, kundi manloloko rin. Salamat, attorney. Gamitin natin yan. Gusto kong ibalik niya ang bawat sentimong ginastos niya. Pagkatapos noon, tumawag si Miguel, ang real estate agent. Miss Isabel, may buyer na po tayo. Isang balikbayan couple, cash basis. Kailangan lang po ninyong pumirma. Ang lahat ay nangyayari ng napakabilis. Sa hapon ding iyon, nakahanap at nakabili na ako ng bagong kondominium para sa akin mas maliit, ngunit nasa itaas na palapag na may tanawin ng ilog. Ito na ang magiging bago kong tahanan. Lumipas ang 1 linggo. Araw na ng pagdinig sa korte. Pagdating ko, nakita ko sila. Mukha silang kaawa-awa. Si Marco ay gusgusin at mukhang pagod. Si Aling Elena ay pumuti ang buhok at mukhang matanda ng 10 taon. Wala ang mag-asawang Paolo, malamang ay nagtatago. Sa loob ng korte, iprinisenta ni Attorney Reyes ang lahat ng ebidensya. Ang titulo ng bahay, ang testamento, ang bank statements, ang audio recording. Sinubukan ng abogado ni Marco na igiit na may ambag siya sa bahay, ngunit wala silang maipakitang pruweba. Ang huling dagok ay ang mga ebidensya ng kanyang pangangaliwa, mga litrato nila ng kanyang kabit at mga resibo ng mga mamahaling regalong binili niya para dito gamit ang kanilang pera. Gumuho ang mundo ni na Marco at Aling Elena. 3 buwan ang lumipas at lumabas ang desisyon ng korte. Dahil sa matitibay na ebidensya, ang batas ay pumanig sa akin. Ang annulment ay ipinagkaloob. Lahat ng aking personal na ari-arian ay nanatiling akin. Inutusan si Marco na ibalik ang 1-0 piso at lahat ng perang ginastos niya sa kanyang kabit. Sa aming natitirang conjugal property, 80% ang napunta sa akin at 20% lang sa kanya dahil sa kanyang mga kasalanan. At kailangan pa niya akong bayaran para sa emotional damages. Isang ganap na tagumpay. Paglabas ko ng korte, hinabol ako ni Marco. Isabel, wala na akong lahat. Mawawalan na ako ng trabaho. Si Mama, nasa ospital. Pakiusap, wag mo nang ipabayad sa akin ang danyos. Wala na talaga akong pera. Tiningnan ko siya ng malamig. Ang parusang iyan ay itinakda ng batas. Yan ang halaga ng mga kasalanan ninyo. Noong pinaplano ninyong nakawin ang lahat sa akin, naisip niyo ba kung ano ang mararamdaman ko? Pagbayaran mo ang ginawa mo, at sana huwag ka nang manakit ng ibang babae. Tumalikod ako at hindi na lumingon. Sumakay ako sa aking kotse, nagpatugtog ng masayang kanta. Ang nakaraan ay tapos na. Sa aking harapan ay isang bagong tulay, isang bagong tahanan, at isang bagong book cafe na naghihintay. Ang araw ay sumisikat at kasama nito ang isang bagong buhay na puno ng kalayaan, lakas at walang hanggang pag-asa. Ang buhay ko ay nagsisimula pa lamang.